sa akin kasi, sir, ang paniwala ko, just like doon sa introduction sa atin during the SMNI debate in 2022, sabi ko, alam mo, ang patuloy ang aking paniniwala sa kakayahan, sa galing, sa talino ng karaniwang Pilipino. Sir, sa totoo lang, the world knows about this, no? Talagang ang mga Pilipino nag-i-excel, maging dito sa sarili nating bayan at maging din sa ibang bansa. However, ang nagiging takbo ng panahon ngayon, sir, sa totoo lang, and this has been going on since probably a couple or 3 decades ago, na ang mga Pilipino na naghahangad ng mas maayos na pamumuhay, parang nawawala ng pag-asa na dito makikita sa ating bayan. Ano? At inaano nila, yes sir, at inaano nila, para ang dami kong nakausap, sir. There was a time I was talking to graduating students of TESDA. Na, would you believe, 80%, more than 80%, sir, nung tinatanong ko kung ano ang plano nila, sir, ang plano nila mag-abroad. Mag-abroad. You know, Totoo yan. You know, it makes me sad. It makes me sad really, Sir Marlon, ano? And then tayo naman nakakarating tayo sa ibang bansa, and I get to talk, nakakapag-ugnayan tayo sa mga OFW organizations doon. And you can see, you should be happy na ibinabalita nila, they're doing well, they are excelling. But at the back of their minds, you know, makikita mo yung lungkot sa kanilang mga mata. And that's very understandable because malayo sila sa mahal nila sa buhay. But then, tinitiis to lahat, sir. Kasi, kailangan, tuparin nila yung kanilang responsibilidad sa mga umaasa sa kanila. Anyway, sir, talking of my advocacy, ang paniwala ko, sir, mabigyan lamang ng tamang pagkakataon ang karaniwang mamamayan. Hindi, sir, kailangan talagang mangibang bayan. Kasi, sir, alam naman natin, even the United Nations, the recent study that they came out with, ang Pilipinas, sir, is the 5th richest, panglima sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Wow. When we are talking natural mineral resources.